Hello mga sir. So meron man tayong tutorial ngayon. Simple repair ng mga electric fan. So alam kong hindi lahat ngayon ng tao ay maraming pera pampaayos. So, para makatulong tayo ng konti sa simpleng bagay, may bigay tayo ng tutorial para dito sa electric fan repair. I-explain ko lang muna bago ko sa inyo. Ito yung capacitor. So yung motor nito ay replacement na. It means na-rewind na. So bigyan ko kayo ng mga tips kung anong posibleng cause and effect ng isang trouble ng isang electric fan. Halimbawa, yung electric fan nyo ay mabagal na umikot, pero malambot naman iikot itong shafting. Ang pwedeng palitan sa electric fan mo ay capacitor. Kapag mabagal umikot pero malambot naman iikot yung shafting, posibleng palitan capacitor. O di kaya yung electric fan mo gumagana naman, pero after an hour unti-unti siyang bumabagal, at pag bumagal na siya, pupunta siya sa paghinto. Ang posibleng problema naman ay itong bushing. So buksan ko para may paliwanag lang sa inyo. So magaganda siguro identification muna tayo, no? Ito yung motor, ito capacitor, ito yung shafting, at ito naman ang bushing. So dalawa siya. So ito, sa pag-identify ng sirang bushing, ganito lang. Hawakan mo ang shafting at alugin mo ng konti. At kapag may naramdaman ka na pag-alog, side by side, vertical na pag-alog, kapag may naramdaman ka kahit konti, pwedeng ito yung nagkukos ng pagkabagal ng mo, kasi itong shafting pwedeng sumaya dito sa housing ng ng motor. So pag kumaya dyan, pagdating ng isang oras, iinit na masyado. Ang unang makipansin mo, pwedeng lumobo yung capacitor mo, o di kay ma-overheat na yung motor, mabubuwasan na yung magnetic field, ang EMF, kaya babagal na to sa pag-iikot. Tandaan natin, yung nagpapaikot sa ating motor is EMF. Ang nagpo-produce ng EMF, itong coil na to. So ang coil na to, bawat winding nagpo-produce siya ng EMF. So ibukod na lang natin yung explanation dyan. Electric fan na muna tayo. Basta pag uminit, nababawasan yung magnetic field. Sa kahit mismong magnet, kapag nilagay natin sa, halimbawa, lagyan natin sa apoy, pag uminit yan, humihina yung magnetic field ng isang magnet. Paano pa ito? Ang magnetic field dito, create lang ng mga winding. So may ibang factor din yan. So ganito na. Kapag inalog mo siya at may ramdam kang alog, o di kaya may makita kang kayod dito, it means may sira na yung bushing mo. So sinasabi kong maramdaman, ibig sabihin hindi mo kailangan makita, pakiramdaman lang. Kasi hindi mo talaga siya makita kasi sa sobrang liit ng pag-alog niya.
It means, halimbawa ito, nagsisisaw. Pag nagsisaw yan, it means may tama na yung bushing. And so, itong ano natin, buo naman to, kaya wala ka makitang gap o maramdaman na pag-alog. At dahil replacement lang itong motor na ito, i-identify ko na rin para kung bumili kayo ng mga motor nyo na electric fan, hindi kayo malilito sa pag-wiring. Itong green, ito yung common. I mean, neutral. So, kapag nag-wiring, ito yung magiging neutral. Mas prefer ko ito maging neutral kasi dapat yung switch ng mga ilaw o switch ng electric fan ang naka-cut off yung live. So, dapat ito talaga sa ibang bansa kasi yung wall plug nila, tatlo yung paa. So, hindi ito nagkakalito. Unlike dito sa atin sa Pilipinas, na pwede nababaliktad-baliktad. Which is, hindi sana maganda. Pero, dapat talaga, ito talaga yung neutral. Tapos, yung live natin, papasok dito sa pindutan. So, pagpasok mo sa pindutan, magsiselect siya 1, 2, 3. Nandito na tayo. Neutral ito, ang live mamili doon sa 1, 2, 3 sa pindutan. So, ang number 1 natin, itong white. Pag nag-connect kayo ng wiring doon sa pindutan, ito yung number 1 mo. White. Number 2, black. Number 3, red. Dalawang yellow, capacitor. Kung ang nabili mo yung motor is pang air cooler or air cooler yung inaayos mo, 4 lang yung wiring. Green, isang dilaw, isang puti, isang black, isang red, 4 wires lang. Ang kakabitan mo ng capacitor mo ay itong green, itong dilaw. So, dito yung capacitor mo. So, ganun pa rin, yung 1, 2, 3, white, black, red. Ganun lang siya kasimple, white, black, red. Tapos, gusto ko pala sa inyo, i-share ko lang. About naman sa oil na ginagamit. Kapag naglalangis kayo ng motor, huwag nyo masyadong damihan. Droplets lang. As in, konting-konti lang. For example, dito, pag oil tayo dito, limbawa lang, hindi ko kayo sinasabihan na buksan talaga yung motor nyo. So, pwede tayo mag-oil dito. Pero dito sa likod, katulad nito, kailangan mo talagang buksan. Kasi madalas sa atin, ang nilalangisan, yung harapan lang. Yung sa likuran, hindi. So, ito siya, ay takip. So, tatanggalin nyo itong takip. At, kahit nakakabit ito, ganyan, magpapataka lang dyan ng langis. So, hindi mo kailangan buksan yung buong motor kasi baka maputol nyo yung winding, masisira pa yung motor. So, buksan mo lang dito sa likod. At ipakiano ko sa inyo, ito yung ginagamit ko na oil. Itong oil na to is fork oil ng front shock ng motor. Say 10W. Gumamit na ako ng iba't ibang uri ng oil para sa mga electric fan. So, mga washing. So, gumamit na tayo ng baby oil, cooking oil, halos yata na lahat ng oil, used oil, ano pa ba? Virgin coconut oil, olive oil, lahat ng yon may side effect. Ang cooking oil, mabilis siya uminit, nasisira niya yung shafting.
o di kaya itong bushing, kaya mabilis masira, mabilis mag-back job based sa history ng mga repairs ko. So dahil sa experience na yun, gumamit na rin ako ng Singer oil. Hindi talaga maganda yung naging epekto. So naggamit na rin ako ng engine oil ng motor. Kahit engine oil ng motor, hindi ako na okihan sa performance niya. Kasi pag uminit, nakakasira nga. So itong Safe 40, kakaiba to. Ito yung langis na hindi basta natutuyo sa kahit high RPM. So parang katulad siya dun sa mga oil sa motor ng mga ref, motor ng aircon, may oil na nakalagay dun, yung nagamit nila sa loob. Pero syempre, ang mahal nun, 100 pesos, napakaliit lang na bote. So unlike dito, 200 ml sa 60 pesos lang yata bili ko nito. Tapos ang paglagay ng oil, konti lang. Huwag kayong maglagay ng sobra, kasi pag naglagay ka ng sobra, humihigop siya ng alikabok. Another thing, yung sa mga gumamit ng grasa, hindi ko rin inaano yung grasa, kasi dikitin siya ng alikabok. O kapag nadikitan siya ng alikabok, ganito mangyayari. Di ba may gapping yan dyan sa loob? May gap. So kung umagana yung motor, umaatras abante ito. So kapag malaki yung gap dyan, pag pumasok yung alikabok doon sa may gap at maiipit, magiging dahilan siya ng pagsikip ng bushing at saka shafting. Pag nagsikip yun, babagal na yung takbo ng motor. So napaka importante ng detalye na yun. Sunod, itong mga spacer, napakaliit lang nitong spacer. Mga spacer nito, tagalin ko na to, sobrang laki. Ang mga spacer dito ay napaka-importante, dahil pag nagkulang dyan ng spacer, ang takbo ng shafting ganito, aatras abante siya. Pag ikot niya, dahil may thread ito para sa swing, sa gearbox niya, aatras abante siya. Pag umatras abante siya at malaki yung gap, at halimbawa grasa ginamit mo, maiipit dyan yung mga alikabok, yan na start na pagsikip niya. Pag nasumikip, so papahirap na sa kapasitor, mas mainit na yung motor, kasi may dagdag siya sa stress, pabigat. Hopya. So yung mga tips na yan, napakaliit, hindi pansinin, pero napaka-malaking bagay yan. Spacer, langis. Usually yung mga maliit na detalye yan, hindi na pinapansin ng tao. Dito yung sinasabi ko, pag naglangis kayo, konting-konti lang. Yung isang 200 ml na to, kung sa bahay nyo lang gagamitin, baka sarili nyo na electric pan gagamitin, baka 2 taon hindi pa maubos. Kapag naisara nyo na, o di
Kaya kung sakali nagpalit yun ng bushing, pag naisa nyo ng 4 na tornilyo at medyo masikip, pwede nyo tong pupukin ng dandahan katulad nito para mag-set yung bushing. Para lumambot yung so dahil naputol to kanina dito, hihinang natin. So magbibigay na rin ako ng tips kung paano maghinang na hindi kayo mahirapan. O ganito, huwag nyo ihinang diretso doon kasi pwedeng hindi magpantay yung init, kaya hindi mo mapadikit kaagad. Una, kailangan malinis yung contact ng wire. Halimbawa katulad nito, lagyan mo muna to ng lead, initin mo muna initin mo muna ang wire, lagyan mo muna to ng konting lead, initin mo tong wire na hinangin mo. Kapag mainit na, tsaka mo dikitan ng lead, initin muna, tapos yung lead, soldering lead mo, isusungkit mo sa wire, hindi sa soldering tip. Pag may makita ka na may lead na, tsaka mo ngayon ilalapit to, ididikit. Kasi kung ididikit mo na diretso, hindi magiging enough yung init na didikit sa wire, kaya hindi na rin siya magkakaroon ng lead sa surface niya, hindi siya kakapit. Unlike pag lagyan mo siya ng lead tapos tsaka mo ididikit, easy as 1, 2, 3. So ayan na, dikit na, malambot na yung ikot. Ito hindi nakakabit kaya hindi siya magsiswing. Kakabit muna natin. So ayan na, kinabit ko na. Pag may mga issue pa kayo ng electric fan nyo na hindi ko pa na discuss, hindi ko na mention, i-comment nyo lang sa kasi subukan ko lang sagutin pag may time. Kaya sa gabi ako pwedeng sumagot sa mga tanong nyo. Kasi sa araw meron tayong trabaho, meron mga customer. So ayan, sana may natutunan kayo. Sabi ko nga, ito lang yung pwedeng kong maitulong. Dahil hindi naman tayo mayaman lang tayo sa kaalaman, share lang natin para kahit pa paano makatulong sa kapwa. Okay guys, thank you. Till next video. Stay safe guys.